Isang mapagpalang pagbati po, madlang netizen at mabuhay po tayong lahat. Unahin po natin si Papa God, no? Panonoorin natin video ngayon galing kay Alam PH at tungkol to sa Iran President, no? Nung kailan lang pala namatay, no? Sa helicopter crash. Kagaya ni Kobe Bryant, sila ng pagkakasabi. No? At halina't panoorin natin itong Ibrahim Raisi nasawi sa isang helicopter crash. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Totoo nga bang aksidente ang kanyang pag-crash? O may mas malalim pang dahilan? Namatay nga ba o pinatay? Yan ang ating aalamin. Nagluluk pwede talagang may gumawa ng ano, merong kagagawan dyan, no? Kasi nasasangkot din ito sa gera, no? Israel, medyo nagkakagirian talaga ulit. Tatalo yan ng Gulf War. Ngayon, medyo tumataas din yung tension sa kanila. Maraming pwedeng isipin din na ano naging dahilan, no? Pwedeng istorya na pinapasok sa bansa at nakailaman yung pinasakyan niya, no? Or sabotage. Pera-pera din yan siguro. Dahil gawain na yan ng mga pasimpleng para hindi na makabawi ng pandemya o paggawa pa ng monitoring natin. sa ngayon ang bansang Iran sa pagkamatay ng kanilang presidente na si Ibrahim Raisi. Nasawi ang presidente dahil isang helicopter crash kasama ang kanyang foreign minister na si Hossein Amir Abdollahian. May 19, 2024, linggo ng umaga tumulak sakay ng Ilang araw pa lang yan, no? Ayan. Pero alam ko last month, nagkaroon pa sila ng durian na Israel, no? Pero hindi naman natin pwedeng sabihin na Israel. So may mga investigation. Hindi lang dyan natatapos yan, kundi helicopter crash or accident. May malalim pang dahilan yan. tatlong helicopter, ang grupo ng presidente ng Iran ang kanilang sadya. Pumunta sa isang inaugurasyon ng bagong gawa na dam sa bansang Azerbaijan. Natural sa inaugurasyon na iyon, kasama rin ang presidente ng Azerbaijan na si Ilham Aliyev. Napakahalaga ng dam na ito dahil ito ay ginagamit ng dalawang bansa sa mga komersyo at hydroelectric power para sa mas mababang konsumo ng kuryente. Matapos ang inaugurasyon tumulak papuntang bayan ng Tabriz sa Iran, itong si Ibrahim Raisi. Wala siyang kaalam-alam na ito na pala ang huling niyang biyahe. May kumalat pa ngang video bago ang nasabing aksidente na makikita si Ibrahim Raisi at si Hossein Amir Abdollahian na masayang nagkukwentuhan sa loob ng helicopter. Subalit pagdating ng hapon, wala nang naging balita sa helicopter na sinasakyan ng presidente. Nawala rin ito sa radar at mga radio command mula sa system maging sa dalawa pang helicopter na nakasunod lamang sa kanila. Ay hindi malaman kung paano biglang nawala ang sinasakyan ng Pangulo. Agad silang tumawag sa Iranian Air Force para magsagawa ng Mahirap din yan yung pagkamapag. Wala ka talagang makikita dyan, no? At syempre, umaandar kayo. Tapos wala kang makikita, driver ka ng helicopter. Kahit sasakyan, kotse, naranasan namin yan dyan sa Baguio. Talagang matatakot ka at pag huminto ka, hindi mo alam kung nasaan kang bandang pagkakahinto mo. Kasi ang masakit na yung nasa likod mo, pwedeng mabangga ka naman, di ba? So siguro isa to sa kung talagang walang kinalaman to sa sabotage at kung talagang aksidente to, pwedeng pagkamatay nito yung sapag at wala nga masyadong nakitang dadaanan sa harapan, ang alam naman po natin na ang helicopter hindi naman lumilipad ng mataas yan kagaya ng mga eroplano o mga fighter jet, di ba? So, limited lang yung altitude niya kaya pwedeng sumalpok to sa bundok, mga gano'n. Kasi ang pinuntahan nila parang province. So, do'n nga daw, do'n nga daw bumagsak sa bundok ng Tabriz.
sa Iran. So baka may mga bundok doon na nasalpok talaga. Ang search and rescue. Subalit kahit anino ni Ibrahim ay hindi nila natagpuan, hanggang umaga ng Lunes, May 20, 2024, gumimbal sa Iran State Media ang isang balita. Natagpuan nila ang wasak na helicopter ng Pangulo sa malawak na kabundukan sa Tabriz. Sa itsura pa lamang ng helicopter ay maiisip mo na talaga na walang makakaligtas sa aksidente. Oo, durog yun. Tamo, hati yun. At saka yung pinakakatawan, kung saan doon sila nakasakay talaga. Ayun, hindi mo nga makakita. Buntot na nga lang yun. No? Talagang mataas yan, no? At kung tumalon ka man, ganun din. Dahil ang mga babagsakan mo dyan, may mga lupa man yan. Pero may mga bato-bato dyan. Na recover naman ang mga bangkay ni na President Brahim Raisi, Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian at mga crews ng helicopter. Base sa masusing investigasyon, ang pangunahing dahilan ng pag-crash ay dahil sa makapal na fog. Ang hindi makitang paligid ang naging rason kung bakit nawalan ng communication command ang eroplano dahilan upang masira ang router nito at bumulusok sa kabundukan. Hindi naman nakakapagtaka kung fog nga ang naging dahilan ng pag-crash ng helicopter dahil kung pababasehan ang mga international reports, isa talaga ang makapal na fog sa dahilan ng mga aksidente sa mga eroplano. Ayon sa isang pagsusuri na ipinakita sa isang 2021 forum ng American Institute of Aeronautics and Astronautics, ang mga pagbabago sa panahon ay may malaking papel sa lahat ng nakamamatay na pag-crash ng helicopter. Ang pagsusuri ay nagpapaliwanag pa na ang hangin ay isang madalas na kadahilanan ng panahon sa mga insidente ng helicopter, ngunit ito ay hindi gaanong karaniwang sanhi ng mga pagkamatay. Ang mga nakamamatay na aksidenteng nauugnay sa lagay ng panahon ay pangunahing nauugnay sa hindi magandang kondisyon ng visibility na dulot ng kombinasyon ng mababang pag-iilaw ng ulap. Ang pinababang visibility na ito ay maaaring maging mahirap para sa mga piloto ng helicopter na mag-navigate ng ligtas. Bukod dito, ang mga operasyon ng helicopter ay madalas na nagaganap sa mas mababang mga altitude kumpara sa fixed-wing na sasakyang panghimpapawid at madalas silang nasasangkot sa mga take-off at landing sa mga lugar na malayo sa mga tradisyonal na paliparan. Bilang resulta, ang mga piloto ng helicopter ay maaaring makaharap sa limitadong pag-access sa real-time na impormasyon sa lagay ng panahon dahil sa mga issue sa pagkakakonekta o kakulangan ng saklaw ng panahon sa mga malalayong lugar at sa mas mababang altitude. Matapos na pumutok sa iba't ibang panig ng mundo, ang balita tungkol sa pagbagsak ng helicopter na kinasasangkutan ni Pangulong Ibrahim Raisi sa hilagang kanluran ng Iran, agad na nagsimula ang haka-haka habang ang Iranian state media ay nagbibigay ng limitado at kung minsan ay magkasalungat na impormasyon tungkol sa insidente. Marami ang napaisip kung totoo nga ba na aksidente ang nangyari o baka may mas malalim pang dahilan. Hindi rin maalis sa isip ng mga Iranian na baka sinadyang ipa-crash ang helicopter. Oo, marami rin kasing kalabang bansa to eh. Pero communist na bansa to eh. Dapat dyan, ang Russian, tsaka North Korean, Pakistani, tsaka yung China, no? Makikidalamhati sila dyan, no? So, siguro, isigahan nila kung talagang ito ba'y aksidente lang or talagang may sabotage dyan, no? Pagka nalaman nilang may nagsabotage dyan, may malaking gulo na naman ang pwedeng mangyari. Middle East. At may nag-utos upang patayin ang presidente. Dahil sa nangyari, maraming kumalat na walang basehan na teorya patungkol sa kapalaran ni Raisi at ng iba pang 7 individual na nakasakay, kabilang ang Foreign Minister na si Hossein Amir Abdullahian at ilang matataas na opisyal. Bakit nga ba nila ito nasabi? Alam naman natin na mainit ang Iran sa mga bansang kaalitan nito
tulad ng Amerika, Canada, Australia at Israel, maging ang mga bansang nasa kanluran ay kalaban rin ng Iran. Isa sa mga hinihinala ng mga Iranian ay sinadyang ipapatay ng bansang Israel si Ibrahim. Kung matatandaan, matindi talaga ang away ng dalawang ito. Nakaraang buwan nga lang pinabagsakan ng Iran ng mga missiles at drones ang Israel. Nagbanta rin ito na mas matindi pa ang gagawin kung sakaling gumanti ang nasabing bansa. Ang Iran din ang sinasabi ng Israel na may pasimuno sa pag-atake ng rebeldeng Hamas na Gaza at mga iba pang terorista. Pwede. Kasi nga medyo kaalyado ng Iran yung mga Hamas na yun. So pwede magko-connect-connecta yan, no? Kasi pwedeng sabotage din yan, no? Iwan lang natin nasa kanila na yan. Iimbestigahan talaga nila yan, maglang netizen, no? Kasi ang namatay sa kanila hindi ordinaryong tao lang, kundi presidente yan no? Although meron pa naman sa kanilang supreme leader na mas mataas kaysa sa president, na pwedeng palitan lang ng vice president yon, and then magpatuloy yung kung ano man yung mga plano nila sa kanilang bansa, no? Hindi naman sikreto sa lahat na talagang sinusuportahan ng Iran ang mga rebelding grupo para pabagsakin ang Israel. Kaya naman, maraming nagsasabi na palihim na gumanti ang Israel sa Iran sa pamamagitan ng pagplano sa presidente nito. Subalit ito ay walang katibayan. Ito lamang ay isang haka-haka dahil naglabas rin ng ulat ang Israeli government at sinabing wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Raisi. May katwiran ang sinabi ng Israel. Bakit nga ba nila pagplaplanuhan ang presidente ng Iran, lalo na ngayon na mainit ang kanilang alitan, mas lalo lamang masisisi ang Israel kung gagawin nila ito. Tama, no? Tama, may point yung sinabi ng presidente ng Israel, no? At sa kanila talaga tutuon yung pagbibintang kung bakit nasawi yung kanilang presidente, yung Iran, no? So, pwedeng ibang bansa talaga gumawa dyan para, yun nga, syempre, safe sila at maibintang dito nga. Tama rin naman yung binitawang paliwanag ng presidente ng Israel, no? Tama nga naman na pagka ginawa nila yon, walang ibang pagbibintang. Kaya maraming eksperto rin ang nagsasabi na wala itong katotohanan. Gayunpaman, marami pa ring lumalabas na teorya na baka hindi Israel ang gumawa, kundi Amerika o ibang bansa na may lihim na galit sa Iran. Anuman ang kumakalat na paniniwalang ito ay pawang sabi-sabi lamang. Wala pa tayong tiyak na kasiguraduhan kung ano nga ba ang tunay na nangyari bukod sa aksidente dahil sa mechanical failure sa makapal na fog. Nang lumubog ang gabi at hindi mahanap ng mga search and rescue team ang lugar ng pag-crash, ipinalabas ng State TV ang footage ng mga panalangin na ginanap para kay Raisi sa buong bansa. Tiniyak ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ang mga Iranian na hindi kailangang mag-alala at hindi maabala ang mga gawain ng bansa na naging dahilan upang maniwala ang marami na alam na ng Ayun, yun na yung hindi naman kabaong. Siguro yung mula sa crush, pero hindi naman siguro. Baka yan na nga yung pinaka-parang kabaong yun. Parang karton lang gobyerno ang nangyari, habang ang mga Iranian ay nakikipagdalamhati sa pagkawala ng kanilang presidente. Ipinagdiwang naman ng mga kalaban ang pagkamatay ni Raisi na binanggit ang kanyang pagkakasangkot sa marahas na pagsupil sa kilusang protesta noong 2022 at ang malawakang pagbitay sa mga bilanggong politikal noong huling bahagi ng dekada 1980. Sa social media may mga biro, sarkastikong komento at mga larawan ng mga nagpoprotesta na nasaktan sa mga nakaraang demonstrasyon. Pero ang tanong ngayon, ano na ba ang mangyayari sa bansang Iran? Siguro iniisip ng karamihan na mapaparalisa na ang mga gawain at sitwasyon dahil sa pagkamatay ni Raisi, pero nagkakamali kayo. Totoo ngang may malaking impluensya ni Ibrahim Raisi sa sistema ng Iran, subalit limitado lamang ang kanyang gawin. Ang Supreme Leader pa rin ang may hawak sa buong pamamalakad sa bansa. Ang Supreme Leader ang tumatayong pinakamataas na opisyal sa bansang Iran.
kanila may mga ganyan, eh, 'no, kahit sa Japan, 'no, sa atin wala, presidente lang, 'no. Sa Amerika, yun nga ginaya natin yung Amerika nun, mga palakad. Sundan lamang ito ng presidente. Sa madaling salita, madaling mapalitan si Raisi, subalit mas mahirap para sa Iran kung mismong si Ayatollah Ali Khamenei na ang mawala dahil tiyak talagang magbabago ang pamamalakad sa Iran. Inayang sa pagkasawi ni Raisi dahil isa siya sa matunog na pangalan na hahalili kay Khamenei kapag nagretiro na ito. Sa ngayon kasi 85 years old na si Khamenei at ilang taon na lamang ang itatagal nito bago ipasa ang kanyang pwesto. Dalawang tao pa naman ang nakikita nilang pwedeng pumalit sa Supreme Leader. Una nga riyan si Ebrahim Raisi. Ang pangalawa ay si Mujtaba na anak ni Khamenei. Mapunta naman tayo sa pagkapangulo. Kung ang pagbabasehan ay ang batas ng Iran, gaya rin ito ng karamihan ng bansa na kapag namatay ang presidente, ang vice-presidente ang papalit sa pwesto. Kaya naman, si Mohammad Mokber ang hahalili muna bilang presidente ng Iran pansamantala. Bakit ko nasabing pansamantala? Dahil 50 days niya lamang hahawakan ang posisyon sa dahilang magkakaroon talaga ng eleksyon sa pagkapangulo. Maari naman sumali si Mokber sa halalan, subalit marami ring matutunog na pangalan ang naka-line up para sa pagkapangulo. Sa huli, ang aksidente na kinasasangkutan ng pag-crash ng helicopter at pagkamatay ni Pangulong Ebrahim Raisi ay magkakaroon ng makabuluhang implikasyon para sa Iran maging sa politikal na aspeto nito sa bansa. Inaasahan na mag-trigger ito ng isang makabuluhang pagbabago sa kapangyarihan at posibleng humantong sa isang succession crisis sa loob ng teokratikong rehimen. Habang ang insidente ay malamang na magkaroon ng isang mas malinaw na epekto sa panloob na politika, ang epekto nito sa patakarang panlabas ng bansa ay inaasahang medyo mapipigilan. Ang patakarang panlabas ng Iran, lalo na pagdating sa mga pangunahing isyu tulad ng mga negosasyong nuklear, mga salungatan sa rehiyon, at mga relasyon sa internasyonal na komunidad. Gayunpaman walang nakakaalam kung kailan mamamatay ang tao, kaya naman piliin mong Okay, alright, hanggang dito na lang, Madam Netizens, 'no. So, yan nga po ang nangyari sa presidente ng Iran, si ayan, Ebrahim Raisi. Kailan lang napapanood ko yung mga patungkol dito, 'no, pero ang bilis ng buhay ng tao at di natin masabi talaga kung kailan tayo huhuling may kapal, 'no. Isipin mo, nakaraang ano lang 'to, ilang araw lang 'to, May 19, 'no, ganito nangyari sa kanya. Pero yun nga, may investigasyon 'to dahil baka puwedeng palabasin 'to na sabotage ang pagkakamatay niya o talaga namang ano, aksidente, 'no, crash helicopter accident, 'no. So, kagaya kay Kobe Bryant. So, yun lang madam netizen 'no, kailangan at ano, magbalik loob talaga tayo sa Panginoon dahil hindi natin talaga hawak ang buhay natin, 'no, na bukas makalawa hindi natin alam kung ano yung puwedeng mangyari sa'tin, 'no. Ayun lang po mga netizen at salamat po sa pag-subscribes po ninyo. Mabuhay-buhay yung lahat at, ito po muli si Tio Paeng na nagsasabing, "Life is short, be happy, and world peace." Lang para walang ganyang mga